yun kasi sa kapwa mo yun, no? Hindi lang yun ang kasalanan mo. Sabi ni Santiago, buong kautusan, nagkakasala kayo at hinahatulan kayo ng kautusan. Yung 10 utos na yun, lahat yung kasalanan mo. Kasi nagkasala ka doon sa aklat ng kautusan. Ang patotoo ngayon ay 10 utos. Ang sabi sa kautusan sa aklat ni Moses, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. Gumawa ka ng Diyos-Diyosan. Gumawa ka ng larawang inanyuan. Ano yung patotoo sa'yo ng 2 tapos na ba ito? 1 to 4 kagad, nagkasala ka na. Ano sinabi ron? Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Hindi mo initig ang Diyos doon, Diyos-Diyosan ka na. So, hindi po magkaiba yan. No? Yan ang dapat naunawaan ng mga bilanggo ng kautusan. Kaya nga pinalaya na tayo dyan eh. Pag sinabing pinalaya ka na, wala ka na doon sa ilalim ng kautusan. Nando ka na ngayon sa ilalim nung nagpalaya sa'yo. Sino ba nagpalaya sa'yo? Si Kristo. Ano ba si Kristo? Yan yung biyaya ng Diyos. Kaya ba nga sinabi na Apostol Juan eh, biyaya at katotohanan ay nagsidating kay Kristo Jesus. So lahat ng mga hindi pa dumarating, no? Lahat yan, puro anino yan. Puro anino ng mga bagay na magsisidating yan ang katawan kay Kristo. Lahat ng mga unang simula ng Diyos, isinulat sa aklat, isinulat sa 2 tapos ng bato, nung dumating si Kristo, sa lahat yun. Kaya nga walang ibang pangalan na makapagdiligtas sa sinong ng buong langit, kundi sa pangalan lang ni Jesus. Hindi na sa pangalan ng Ten Commandments, wala na yan. Pero hindi natin inaalis yan. Pagka na kay Kristo ka na yan, hindi mo na kailangan yan, hindi na sa'yo yan. Hindi ka na utusan yan. Hindi ka na alipin yan. Alipin ka na ni Kristo. Hindi ko pwede naman sabihin mo, alipin ka ni Kristo, tapos alipin ka parang ng kautusan. Hindi pwede yun. Ano sinabi ni Kristo? Hindi kayo makakapaglingkod sa 2 Panginoon. Itatakwil ninyo ang isa, iibigin ninyo ang isa. Diba? Kaya nakita mo, yung example na ibinigay ni Kristo doon sa saserdote at saka doon sa Levita, doon sa isang tao na nahulog sa kamay ng tulisan. Bakit kaya ang inihalimbawa ni Kristo saserdote at Levita? Sister Linde. May kautusan. Ha? May kautusan. Yun, may kautusan pareho yun. Ha? Parehong nasa kautusan niya. Yung saserdote, nasa kautusan. Yung Levita, nasa kautusan. Bakit niya inihalimbawa doon? Kasi yung mga nasa kautusan, hindi gagawin yung gano'n. Di ba? Hindi gagawin ng mga nasa kautusan yun. Kaya nga hindi ka makakapaglingkod sa 2 Panginoon eh. Kaya inihalimbawa ni Kristo yung isang saserdote at ang Levita doon na ang gumawa yung pang Samaritano. Walang kautusan yun. Yung walang kautusan, mas magaan sa kanilang gawin. Ang isang bagay na hindi magagawa ng nasa kautusan. Kaya nga inihalimbawa na yun eh. Pinakikita na yun. Kaya nga sasabihin mo, nasusunod mo yung kautusan. Ano kung nasusunod mo yung kautusan? Mas paniniwalaan ko yung sinabi ni Kristo. Kaya nga inihalimbawa ni Kristo yung Levita at saserdote. Ano mo yun? Kung nasusunod sa utos. Sinabi ba, aling ganap ka dyan, hindi ka na nga aling ganap dyan. Yung 10 utos, yung mga nagtatagnit pa ng nasa kautusan, mas higit ang magagawa ng Samaritano walang kautusan.
Mas higit nang magagawa yun. Mas higit na magagawa ng walang kautusan ang umibig kaysa merong kautusan. Di ba? Ito yung mga Hudyo. Oh. Ano ang iniisip nila kay Kristo yung mga Hudyo? Di ba? Pinag-iisipin nilang patayin si Kristo? Kaya ano sinabi ni Kristo sa kanila? Hindi bagat ibinigay sa inyo ni Moses ang kautusan? Bagaman wala isa sa inyong gumagana, bakit pinagtatangkaan ninyo akong patayin? Kita mo na? Yung nagtataglay ng kausan na huwag kang papatay, sila ba ikaw nagtatangkang pumatay? Doon kay Kristo, kaya nga sabi niya Apostol Pablo, ikaw na nagsasabi huwag magnanakaw, nagnanakaw ka. Ikaw na nagsasabi huwag mangalunya, nangangalunya ka. Kaya yung mga humahatol ng manika, Sister Linday, sila yung maniro, hindi nila alam. O, bakit? Kasi sabi ni Santiago, sino ka na humahatol? Kahit ano pang paliwanag mo dyan, hukom ka na. Ang tingin siya ng Diyos, ganyan ka. Wala kang puwang. Buti na isang Samaritano, may puwang sa Diyos eh. Walang kautusan yun. Kaysa doon sa mga may kautusan, na nagmamampuy sa kautusan. Nagyayabang sa... Pag sinabi nagmamampuy yung mga mayayabang, akala nila susunod nila yun. Akala nila ganap sila sa paningin ng Diyos mo. Kaya nga sinabi dito sa Bilang 24, binasa nila natin eh. Hindi ako magsasalita ng mabuti o masama. O, di ba? Hindi ko masasalansan ang salita ng Panginoon na gumawa ako ng mabuti o masama sa aking sariling akala. Kung ano nga ang salitain ng Panginoon, ay siya kong sasalitain. Liwanag ano? Ano ba sinalita ng Diyos doon sa kay Moses? Sinabi ba, kunin ninyo ang aklat na ito ng kautusan at ilagay ninyo sa siping ng kabanang-tipan upang doon sila ay maging magkaiba. Magkaibang kautusan. Ano ba sinabi? Para nga maging saksi. Kaya doon nyo makikita, huy daw kayo. Ang isang nangangaral, hindi po binabago ang salita ng Panginoon. Pag binago na yan, sariling akala na yun. Yun yung tinatawag na interpretasyon. Pag sinabing interpretasyon, sariling akala na yun. Hindi na sa Diyos yun. Kasi nakasulat dito kung ano ang salitain ng Panginoon ay siya kung sasalitain. Di ba sinabi, kunin ninyo ang aklat na ito ng kautusan na ito at ilagay ninyo sa siping ng kabanang-tipan upang doon ay maging saksi laban sa inyo. Pinagtabi. Hindi ko pwede magtabi yung maging laban sa isa't isa. Magiging saksi nga eh. Tapos sasabihin mo, magkaiba. Ay pagka magkaiba yan, laban na. Hindi ko tatabihin yan. O naipaliwanagan natin kung bakit magiging saksi. Pag nagkasala ka rin sa aklat ni Moises, ang saksi rito, ang patotoo rito, 10 utos. Kasi ito 10 utos, 1 to 4, nagtugad siya. Yung 5 to 10, love to men. Nagtangi ka ngayon ng tao, ulitin natin. Para maintindihan ng mga nakikinig, pero mayroon naman takip yung tenga.